Ngayon po ay dadako tayo sa isang mahalagang pagsamba sa Panginoon. Yan po ay ang communion. Natawa ko po si Boy Andy and Brother Ace to distribute the element of communion. At how po kanilang distribute ang element of communion, allow me to read to you again the 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Alam niyo po, napakalaga talaga ang communion na dapat ginagawa ito natin bilang anak ng Panginoon. Kasi ito'y piling ng ating Diyos. Ito'y piling ng Panginoon bago po siya ipako sa krus. Ang communion, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng paalaala kung paano tayo tinubos ng Diyos mula doon sa kasalanan patungo doon sa katubusan ng ating kaluluwa. At dahil doon sa katubusan natin, nagkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Actually, marami naman mga taong religyoso pero wala silang relasyon sa Diyos. At ang nagbigay lang ng tamang relasyon, katugunan, ay yung pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And because of that, we are cleansed by His blood. Alam niyo mga kapatid, bakit dugo ang pinaka-importanting elemento doon sa communion? Kasi po, ito nga po yung nagbigay sa atin ng paglilinis. Because in the Old Testament, sinasabi ng Bible na yung kasalanan ay natatakpan lamang dahil doon sa dugo ng mga hayop. Ibig sabihin, the sin is there. It's just a covering lang naman. So walang pagbabago yung tao. Kaya nga, kung i-picture natin ang isang Israelita that they were going to the temple, kung siya ay masungit na pumunta doon, pag-alis, masungit pa rin. Kung siya ay uripot na pumunta ng temple, pagbalik niya, uripot pa rin kasi bakit hindi na alis sa kanya yun But because of the covenant of the blood, nagiging righteous sila sa harapan ng Diyos. But, kailangan nila mag-offer in order for them to be blameless in the sight. And that is very tiring. Can you imagine, ginagawa natin ngayon yun? At ang ginagawa ko ngayon ay nagsusunugan ng isang kambing sa harapan ninyo, di ba? Nakakasabugay po yun, nakakapagod yun. Ayaw mo na magpasok pa gano'n. Lord, sunugan na naman. Sunugan na naman. Di ba? Kaya nga, the Bible tells us that when Jesus Christ came on earth, ano sabi ng John chapter 1? Ito ang kordero ng Diyos na ibig sabihin, once you become a follower of Jesus Christ, your sin is taken already. Inalis na ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga, sabi ng Bible, your sin is not now your master. Kasi inalis na Kaya ako niniwala ko, ang isang taong Kristiyano ay pwede na talagang mabuhay na siya hindi nagkakasala. Pwede siyang magkasala, pero hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi bakit? His master is not now sin. His master is the Lord Jesus Christ. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 20, he said, "For I received from the Lord, but it also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He has given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" So ito po ay simbolo ng katawan ng Panginoon na pinaghati-hati niya bago po siya ay takpin ng panahon na yon. Sinabi sa kanyang mga alagad, napahalagahan ninyo ang kanyang katawan kasi yung kanyang katawan, His spiritual body is our need para sa kalakasan ng spiritual natin. So, pray po natin ang tinapay na ito and let us accept it with faith. Lord, we thank you for this bread, a symbol of your body, O God. Ito po, Panginoon, isang napakasustansyang elemento, Panginoon. Through our faith, Panginoon, na kinain po namin ito, Lord, magbibigay sa amin ng kalakasan spiritual, Panginoon. Makakaroon kami ng refreshment spiritually, magkakaroon kami ng panibagong mga pangitain, Lord God, na nililid mo kami sa isang bagay. Lord, magkakaroon
clear understanding again of your will and of your love, O God. Lord, as we partake this bread, Lord, open our spiritual eyes so that, Lord God, we can see and feel, Father, your love for us. In Jesus' name. Amen. Hindi mo sabay-sabay na kainin, tinapay. In verse 20, I said, in the same way, after supper, he took the cup, saying, this is the new covenant in my blood. Do this whatever you drink it in remembrance of me. Because whenever you eat this bread, drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Once ating po pinapartik ang communion, dinideclare din po natin ang pagbabalik ng Panginoon. You know what? And pray to the Lord. Lord, sana bumalik ka na talaga. This is our blessed hope. The coming of the Lord Jesus Christ. Ito yung pinaka-hinihintay natin. When the Lord comes for a second time, everything will be stopped. Tapos na ang ating buhay dito. But while nawala pa siya, while we are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, let's stand as God's people. Tumayo tayo, ipakita natin ang pagiging anak ng Diyos natin sa mundo ito. Lord, we thank you, Lord, once again for this cup, symbol of your blood, O God. Now once we take it by faith, Lord, cleanse us once again from the impurities, Lord, na maaari namin nasagap, natanggap sa mundo, Lord God. Once we take, Lord God, this cup, Lord God, ay magbibigay sa amin ng kalinisan para maging malinis kami sa iyong harapan at magamit mo kami sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat for this cup. In the name of Jesus. Amen. And natin pong amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for this communion na ginawa po namin. This is an act of faith na binigay po sa ating God. Lord, I pray sa aking mga kapatid na nag-partake po ng communion ito, na patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang bigyan, Lord God, ng kalakasan na naggaling po sa iyo, Lord God. Thank you for this privilege, Lord God, to partake this communion. In Jesus' name, amen and